Okay, so magandang araw muli mga grade 9. So dito tayo sa learning task number 2 para sa week 6. Graph the following on a number line. So binigyan tayo ng 5 na igagraph natin sa number line. So kuha na tayo ng scratch. Okay. So nilagay na sa scratch. So punta muna tayo sa number 1 natin. Okay, so number 1. So x is greater than positive 2. So greater than 2. Ano ba yung mga number na mas malaki sa 2? Okay. So mas malaki sa 2 ay di 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So yun ang iguguhit ni sir. So gagamit na si sir ng freehand. So kayo ay gumamit ng ruler. So gagamit si sir ng freehand. Number line. So pag sinabi nating number line, so siya isang straight line. Lagyan natin ng arrowhead, ang tigkabilang dulo. Ibig sabihin yan ay may mga number na papunta sa kanan. And dito naman arrowhead din, may mga number na papunta sa kaliwa. So ang tawag natin dyan ay number line. So ilagay natin ang number. So ang sabi ay 2. So greater than 2 ay din ay 3, 4, 5, 6, 7. Pero susulat ko pa rin yung 2. So dito ay magsimula. 2. So proper spacing, dapat ay pare-paras ang space. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So hanggang 10 yung kumasya. So isinagad ko lang siya para makita niyo yung kasya, no? And then paano natin igagraph yung x is greater than 2? So buhat dun na ito yung 2, iguguhit lang natin siya. So kahit hanggang tapat lang ng 5, kung gusto niyo hanggang tapat lang ng 4, o kaya gusto niyo isagad din dun, pwede. Pero dito, ang ginawa ni sir ay isinagad lang ng 5. Pero ilalagyan din ni sir ng arrowhead. And then, anong ilalagay ko sa dulo? So 2 is the critical point. Yan ay bilog lamang. Bakit bilog lamang? Hindi siya kabilang yung 2. So yan ay critical point. Pero greater than 2, so pwede kasi siyang maging 2.1, 2.2, basta mas malaki sa 2. Pero hindi kabilang ang 2 kasi hindi siya equal sa 2. Okay? So ang tawag natin yan ay critical point. Susulat ni sir, critical point. Okay? So yan sagot sa number 1. O kung gusto niyo naman, lagyan niyo din itong number sa pakaliwa. Okay? Para makita niyo yung nasa kaliwang number. Dagdagan natin. Kaya pampahaba ng gawa, no? So basta nakita yung ganun. So 1, ito. And then ito ay 0. Doon kasunod negative na. Okay? So basta makikita lang ito. Kapag ganun, critical point, and then ang takbo natin ay pakanan kasi greater than, ang x daw ay greater than 2. So mas malaki ang x sa 2. So 3, 4, 5. Okay? Next, number 2. So number 2, x is greater than or equal to negative 3. So guhit ulit tayo, number line. Okay, so iksian lang natin. So negative 3. So greater than negative 3. So mas malaki sa negative 3 ay negative 2. Okay, pero lagyan natin negative 3. Negative 3, negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. Okay. So dito ay so ito, ang x ay greater than or equal to negative 3. So mas malaki daw, kaya parang papunta ulit tayo rito. Ang arrow, So again, pwede itong isagad doon, pwedeng hanggang dito lang yung arrowhead.
And then, ang critical point niya ay negative 3. So, mapapansin nyo, x is greater than or equal. Ibig sabihin, pwede itong negative 3. Kaya ito, so siya ay may laman. Ano? So, makikita nyo ito ay walang laman, yung number 1. Kasi hindi naman siya equal. So, kung equal siya, so lalagyan natin critical point din ito. Ano? So, ayan ang critical point. So, ang critical point natin ay negative 3, kaya lang ay kabilang siya sa set ng solution, nung x. Kasi equal sign dito, greater than 2 lang. So, kaya siya ay walang laman dito, buo. Okay? Next, number 3. So, sa number 3, x is greater than 5. So, mas malaki sa 5. So, ano-ano bagay yung mga number na mas malaki sa 5? Okay, so x-yan lang din natin para mas mabilis tayo matatapos. So, ito ay 5, 6, 7, 8. Okay. And then 5. So, mas malaki daw sa 5. Eh, di pa ganun ulit tayo ang arrow natin. And then, critical point. So, wala siyang laman kasi hindi naman siya equal. Okay. So, ganyan ang ating sagot. Ito yung critical point. Okay, next. Number 4. So, medyo madali-dali tayo rito. Number 4. So, x is less than negative 4. So, mas mababa sa negative 4. So, paano kayang guhit naman natin ito? So, ang mas mababa sa negative 4 ay di negative 5, negative. So, pakaliwa naman tayo. Ibig sabihin dito tayo mag-start. Pakaliwa di ba? So, negative 4, negative 5, negative 6. So, palit ng palit yung numero. Negative 7, negative 8. So, dito tayo mag-start. Negative 4 ang critical point. So, pakaliwa. So, dyan daw ang punta ng values ng x natin. So, critical point, wala siyang equal sign. So, ito ay walang laman. So, ganyan lang siya. Ito ang critical point natin. Okay? So, madali lang. And then, lastly, number 5. X is less than or equal to 5. So, ano bagay yung mga less than 5? So, 4, 3, 2, 1. Okay? Guhit ulit tayo. So, less than 5, ibig sabihin, pakaliwa ulit tayo, pupunta ron. So, 5, 4, 3, 2, 1. And then, pakaliwa ang arrow. So, may equal siya, kaya siya ay bilog, may laman yung bilog. So, ito ang ating critical point. Okay, so again, ang pagkakaiba ng walang laman na bilog sa may laman na bilog, ito ay meron siyang equal. So, ito ay walang laman, yung walang equal. Okay? So, again, so ito ang ating learning task number 2. So, letter A. Pa-subscribe na lamang sa mga hindi pa nakaka-subscribe. And then, kung kayo may mga kaibigan na kailangan din ng mga gantong video lessons, ay i-share ninyo. Okay. Maraming salamat.